Sinda, Kita, Ika, Ako, Bicol sa Radio DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Ini ang mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulong sa kapwa Bicolano. Dahilan ta Sinda, Kita, Ika, Ako, Bicol. Ngunyan, uyan sa indong mga kairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda, Kita, Ika, Ako, Bicol. Wait lang, ayan, okay, John, okay na. Nagtanom ako nin bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugmahan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa kong itinanong matabaon han mamunga ini. Ahoy! Niluto na Sabado na naman. sinapot Ako Bicol. kan pagkirima. Yan po giraray. Ini po ang sendong amigo sa radyo Al Armario. Reporting for duty po digdi sa programa Kanako Bicol. Tarabangan. Karantahan, Tarabangan, Asinurugmahan. Pati na informasyon. Oy, madali na po sa karantahan, abangan. Nagtanom ako nin Baka after Holy Week, sa lagwerta mong mapo na nagyaray ang karantahan. tigiri paro kong pirmi, Tanay daw ko naman si Junior. aldaw banggi. Kamusta ka, John? Ang satuyang gitarista. Ano nang kaugmahan Kamusta ka, John, dyan sa Santo Domingo? mong mahiwason? Mga taga Santo Domingo, kamusta ka mo? Kung itinanong matabaon Sige po! kan mamunga ini. Taod-taod baka makakuha kita mga informasyon. Ali po sa satuyang mga representantes ka na Bicol. Siribot-sibot ang mga taga Bicol. Gari pa siring naman sila sa Kamsur ngunyan. Opening kan Bicol Cup. Kung ako nasa sala. Yaon si Kong. Ayan, okay. Positive. Yaon na tabi si Congressman Pido Garbin Jr. Ang satuyang Executive Director. Para makuha kita informasyon manungod sa mga latest activity ngunyan Kanako Bicol. Kong, good morning po. Good morning Al, and good morning sa gabos sa nagdadangog kang sa tuyang programa sa PBN DCGB. Opo. And sa bilog na Kabikolan, naran po sa Imolcas kita sa nagkapirang probinsya. Opo, live po kita. Naka-hook up talaga ang Sorsogon, Daet, and I think an Iriga. So, sa ibang programa, ibang time slot tabi Congressman. Anyway, kung di ako nasa sala, ang mga taga-Kubicol ngunyan, kamo po, nakakonsentrate naman sa Kamsur area para sa Bicol Cup opening. Tama Bicol Cup. ka, the long-awaited Ako Bicol Cup, Kamsur. Oho. Kamsur edition na kung saan ngunyan pupunan, ngunyan ang opening alas 4 kihapon, and everybody's excited because of the success of Ako Bicol Cup dito sa Albay, and pinagmaot man ka mga taga-Kamsur na igwaman duman. This will be an inter-town basketball tournament
napapartisiparan, dakulon duman mas dakul duman. Alam mo, Oo. ang Kamsur, yung pinakadakulang probinsya Mhm. sa Kabikolan. And it has, I think, if I'm not mistaken, Mhm. Oo, Tricia, medyo okay, Kong? yes, Al, Yes. Kaputol. Opo, nag-fade lang tabi, Kong. So, ngunyan po talaga ang opening pala, alas 4. So, yun na po ini ang, kumbaga, ugbon ini. Kahana pinunantang Ako Bicol Cup na which is successful po na nangyari digdi sa Albay. Tama ka. And we will replicate it not only in Kamsur but in the other 4 provinces kang Kabikolan, also Pasiringan sa Sorsogon, Cap Norte, Catanduanes, and Masbate. So yan ang kumbaga sports development na tutulod, pinagbubusol ka ako Bicol Party List para mas mahon o itong ma-develop pa ang mga potential. Kaining mga players tang matitibay when they compete in a national level, preparado na sinda. And katakod kan, yaon ang suporta ng ako Bicol sa pagpag-ibok yung mga infrastruktura na kung siya binag-apuntang mais, itong meetings, incentives, convention, exhibition, and yaon man duman ang training facilities, basketball court, magayon ng pasilidad sa bawat probinsya mo na and then may mga munisipyo. Diyan sa Kamsur, siyempre, sumay si tutugdok sa Naga and then sa Goa. And then yan man dyan ang magayon ng pasilidad na kung saan magayon na basketball court para sa tuyang mga atleta. Oho. So tugma po ini tabi Congressman duman sa kampanya kan Gobyerno Nasyonal. Kung naramdaman tabaga kan nagbisita digdi si DILG Secretary Benhor Abalo saro ini sa pigduduunan niya na dapat talaga ang mga local government units magibon ng mga sports activity para ma-counter ta ining o kaya matabangan ta ang mga jóvenes lalong-lalo na manungod sa kampanya kan Gobyerno Nasyonal manungod sa illegal na droga tabi Congressman. Tugma po ining pigigibo kan ako Bicol. Well, one way, siyempre, of, maparayo ang satuyang mga kakian, kaubinesan sa bisyo, lalong-lalo na sa droga, is really to engage them into sports activities. And the best way of encouraging them is to provide facilities. Dapat may pasilidad tahaning sila makapag-training als. O yan ang sa programa ka Bicol Party List. Put up more sports facilities tahaning mainggan nyo ang satuyang mga kababayan, kaubinesan na into sports, not into drugs, but into sports. Opo. Okay, so talking about mga infra projects tabi Congressman, kaso hapon yaong kita duman sa nito so saro sa nabanggit ni Congressman Saldico and papiyaw mo naman po ining nasabi ka ito na talagang desidido ang Ako Bicol na matabangan para mangyari ining coastal road from Legazpi to Manito or from Manito to Legazpi magiging duro-diretso na tabi yan ng mga coastal road na yan sa mga maabot na aldaw. Tama ka, Alan. This will be a game changer sa tuyang, lalong-lalo na sa syudad ng Legazpi. Kasi sa probinsya kang Albay, we na ang experience ata sa traffic, lalong-lalo dyan sa may regional center, talagang terrible. Al? But the moment na matapos yung coastal road that leads to the first district from Legazpi, then we will see na magiging ease ang traffic o bawasan ang traffic dito sa main road, dito sa Maharlika Road na kung saan mapapalis duman sa ibang bihikulo. Ang problema taalis, dakulo na ang may sadiring bihikulo. Dahil managdadakula ang tinampual. Correct. And therefore, we need to create new roads so that sa mga pasiring from into the first district, iba-bypass na ining Bising Street na inibaga from Peñaranda, going to the UST University, and then pasiring naman duman sa Mayrawi. Siguro,
if they take the coastal road, for the meantime, pag natapos na, baka maluwas sila sa may Arigbay na. Ano? So yan ang pinag-iinguha ka ako Bicol Party List ni Congressman Saldico to complete the same by putting more funds aning sa lalong madaling panahon matapos na ining coastal roads ini. There's just one obstacle, Al, dahil sa Preso Navy, abo magpakaagkitinan po duman sa may ampangan ba ganinda kan sa ilang baybayon. So, I think there's one kumbaga challenge that we need to talk to the, to the armed forces of the Philippines, including the Navy. Sabi ni Kong Saldi, and of course, pati na sa tuyang Secretary of National Defense to really convince that that road that will connect and complete in a coastal road sa Legazpi and to be realized talagang kaipuhan, madugtungan asin itong makaganitong sa ampangan. So there will be a compromise, Al. And ang asigurasyon, ang importante, Congressman Saldi of Ako Bicol, the chair of the Committee on Appropriation, pero siyempre sigurado, may pondo yan para matapos yan. And sabi to na nga and sabi ni Kong Saldi Kasubanggi, when we were talking, this will be a game changer sa Ciudad Can Legazpi, wherein new roads will try to ease the traffic, terribly ang traffic during rush hour. This will now be a game changer for Legazpi. And not only traffic, tabi Congressman, ang masusolusyonan ka yan. At the same time, may dakula pong epekto yan sa turismo. Well, tama ka. And at the same time, three-pronged tabi ini, Al. First, in infrastructure projects that leads to new roads. Second, disaster risk mitigation because syempre, so mga nakistar sa gilid kang baybayon iniso-inot na panangga ninda, di ba? Pag nagpanahon ki bagyo asin kalamidad. And pantulo is really tourism because kanyaon yan kita sa Maanito kasuhapon. Kong Saldi envision that from Maanito going to Legazpi konektado sa coastal road. But right now, it's being gradually realized na kung saan parinig po na San Francisco sa coastal road o bababa na sa San Francisco, Buena Vista. Buena Vista, San Bagakay. Francisco, yan, Bagirohan na, sa Bagakay na. And then, minalusot baga dyan, sa may sa Indo? Opo, sa Pulikibay. Pulikibay. Maslog. Ayan, nailing mo, magdayo na dyan. Ang problema, nagmarahalo na sa lote, mga mahalo na sa daga. Totoo yan. Marahalo na sa daga dyan. Talagang nahiling kayaan na potential. Anyway, sabi Well, nga that's the immediate consequence kang talagang pagbukas yung mga bagong tinampo na nakikinabang mantulos sumatag sa diri kang daga. So dati-dating ang presyo kang daga manalapi, mamiso. Ngunyan, ribo-ribo na. Grabe na, Al. Iya, totoo. So makabakal na sa nakita kidaga sa paso. Al? Anyway, sabi nga ni Congressman Saldi Baga, kung mangyari na ini na masugpo na iyan from Lamba to Maanito, pwede ka na mag-jogging from Maanito to Legazpi or from Legazpi to Maanito. Well, pwede bagaan. Kasi talagang very scenic. And while you're having a walk or a kumbaga, a slow jog, nailing mo man ang view mo sa kadagatan asin sumagayonon na urma kang mayon volcano duman lalong-lalo na duman sa Buena Vista, Al. Nailing mo duman so port and coastal road naman talagang the best view Legazpi. So these are itong mga proyekto kang Ako Bicol na kung saan padagos pinag-iinguha matapos para sa kauswagan bako sa nakang saro, duwa, tulong munisipyo o syudad kundi kabilog na probinsya kang Albay and Kabicolan, Al. Kasi dyan sa 3rd District, Al, parallel to the Maharlika Highway, may pigkakaagman siya na kumbaga panibagong tinampo that will lead to different municipalities all the way to Libon
na kung saan kung matapos from Daraga to Libon, siguro less than 1 hour ang biyahe. Less than siguro, mga 30 minutes lang siguro. And ang sabi ni Kong Didi Cabredo, hagad niya kay Kong Saldi is pondohan na ito, makongkreto na sa mga pinag-road opening. Tanganing it will bring another development in that area by making sure that that will be funded and will spur economic growth. Kasi sa iba, siyempre, pag nakagan bagal kitinampo, ang komersyo minaburotwa na sana, including residential. Correct. So yan ang immediate effect, sabi ka na. Like, arugan ni bagan sa puro, ilingan na yan sa puro. Dahil taon na magiging business center na kan. Kada ako lang mga negosyo tabi dyan, Congressman, sa gilid kan Boulevard. So, imagine ko kung mangyari ang from nito to Lamba, pwedeng, pwedeng Ray Barcelon nga nag-iisip kami, Congressman, kay negosyo. Dyan sa gilid kan dagat, pag nangyari na yan. Matugdo kami kay beer house. Tulong beer house, runodan yan. Ang primero, madi. Madi. Sunod, Okay. padi. Okay. Ano ikatulo, ikan labi. Pwedeng day ka na saan tugutan ni Kagawad Ami magtuwa. Anyway, But speaking of development in that area, tabi Al, that's may Puli Park. Di ba pinagpapadagos ang pag-construct ang People's Park. And siguro almost siguro 50% tama ang tapos dyan, including the pavilion. And the President and the Department of Agriculture sees it na kaagan mo nakikadiwa. So magiging yan ang kang Kadiwa store. And let's see, before the end of the month of April, baka dyan ang launching kang Kadiwa. And baka madaratadig di si Presidente. Tanganing siya mismo ang mag-open kang Kadiwa store dyan. Ay, very good. Okay, so yan. Siguro tabi kung ining mga nangyayaring ini na development digi sa tuya dakulaon na bagay. And sa hiling ko saro ini sa nagiging tundag na padagos an magayunin dong teamwork kan mga iba pang mga local officials sigdi, si Congressman Joey Salceda, si Governor Rex Lagman, in fact kasud mga ni tabi sa Tarabangan caravan na hiling ko tabi an sendong magayon na teamwork para sa benepisyo kan sa tuyang mga kababayan. Tama ka, Al, nahiling mo sa partnership kang Ako Bicol, the 2D, the second district of Albay, and the province of Albay. Kaso apo nagkasararo sa Tarabangan Caravan. Na kung saan presente si Governor Rex Lagman, representante man ni Kong Joey Salceda, and the whole Ako Bicol team, and the municipality of Manito, Al. Si Mayor. Duman, daradara ta. So, whole of government approach. Yaon, so, mga doctors kang Provincial Health Office, yaon man so katabangan kang Ako Bicol Party List sa indang mobile clinic, sinibapang mga serbisyo, pati masahe Al, igwa duman, pagtao kay Rachel, igwa duman, pati pag free ito bagang pagpaupaw, igwa duman, yaon so mga dentista hali sa Siga Hospital, yaon man so sa tuyang partner sa pribado, ang Tanchuling Hospital sa pagtaok yung mga bulong as in yaon man ng sa indang doctors dakol. What I'm saying is if you pull your resources together and be partners to each other, Al, nahiling mo so benepisyo naman sa mga kababayan ta dyan sa munisipyo kang nito na urugmaon sila, pati and trabaho baga, pati Congressman so Sunwest yaon man Oo. So may trabaho pa. Kumbaga job job fair pang nangyari duman. So mabalik kita sa munisipyo kang nito. For more projects kasi syempre sa pangangaipon nindang water system na dapat planuhan. Panganing matakudan matawang kitamang serbisyo ang matagama nito patungkol sa pag-distribute kay tubig diretso sa indang harong. Yan man pinagpaplanuhan ka Ako Bicol Party List. Siring man, Al,
Opo. So, kahagadan ni Mayor Chen. Aha. Good morning pa lang kay Mayor Rebecca Chen. Oho. Oo, nasabi niya, kung saldi, kay Puan Ming Hospital Ligdi Parametras, may pundo na tulos. May pundo Super na Health tulos. Center. Ayun. Itutuktok, ngunya na taon. So, Super Health Center, kay Puan lang ma-identify so site ninda na kung saan ito pagtutukdukan. So, dakol-dakol pang programaan na kung saan yaon. So, tupad, AHICS, and educational assistance para sa tuyang mga indigent patients. And of course, so EDUC assistance para sa tuyang mga estudyanteng. And of course, ito man na asistensya sa mga parauma and parasira. Ayun, okay. So, well noted tabi, Congressman. Thank you so much sa mga magayon na informasyon na yan. Final message po sa tuwing mga taga-Antabay. Well, salamat. And aramo, nagdadangadang Na. Nagdadangadang na ang kumbaga Holy Week. Holy Week. Ano? Opo. Siguro. Aha. Maurulian, reunion. But this is all the best time to reflect upon ourselves, siyempre. So, sa tuyang pagtubod, asin pagsamba sa mahal na Diyos, asin kung ano talaga so kahulugan ang pagpapapako niya sa krus para masalbar ang sa tuyang ang sanlibutan ala. So, this is the time to, spend time with the family and a time to reflect also itong salvation na sa tuyang mahal na Diyos. Yan So ba- that we can be a better Christian every day. Opo, Not opo. only during the Holy Week, but every day, a better Christian. Yan talaga ang bintay kan ali sa seminaryo. Yes, God bless you all. God bless you. And ingat tabi. Ingat, Congressman. God bless us Opo. all. Good morning. Opo, good morning. Ayan. Opo. John niya ko, bintay kanali sa seminaryo. Si Kong Pido kaya baga, naramang ko hali man sa seminaryo. Kaya, okay, sige tabi. Thank you so much sa informasyon. Ali po kay Executive Director, Canaco Bicol, former Congressman Pido Garbin Jr. Nagatod sa tuya sa oras na 1 minuto sana bago mag alas 9. Abante. Abante kita, sige. Yan, partner ko palang tabi si John Napolis, si Richard, at saka si Ricia. Kapos sa mga pag-iriba, yan ang giraray. Ay naka-hook up tabi ang OKFM Sorsogon. Kumusta kayo dyan, mga pag-iriba? Sina Rex Bulima and company. Diyan sa Daet, magandang umaga sa inyo mga kasama natin diyan sa Daet, Cam Norte. At saka dyan sa Camsur area, sa Iriga, sa radyo natin, naka-hook up din. Ay, iba na yata ang iba na siguro ang time slot na programa ka na Bicol dyan sa radyo natin. Anyway, si Joey Sarasiaman na in charge dyan. So, okay, FM o WGB FM sa Tamaco. Siyempre, pag-iribat na yan. Kahukap man. And hindi man po kita sa DCGB on Horses Station sa programa kaining Ako Bicol. Ayan. Diretso na. Ayaw na mga bisita ta o trabaho. Sa mga naitabing trabaho, magdangog ka mo. Magdangog nga ni. Para makakuha kita kitrabaho. Ano? Ayan. Ayaw digdi si Miss Christy Balen at saka si Janter Guevara kan Sunwest para sa trabaho. Magandang lalaki at magandang dalaga. Magandang babae. Sa mga bisita natin, si Miss Christy. Good morning. Good morning po, Sir Al. Ayan, okay. Baka may gusto ka munang batiin. So, marhay na aga po sa Lambang sa to. Asin man po sa mga paraan tabay nato dyan po, no?
Sir Al, mabati na po ako, Sir Al. Tango. Sige po. So, binabati ko po ang Balinan Bitas family po. Kay Iya Buda Isaac. Hello Aha. po sa inyo mga bibi. Aha. Kay Nanay Buda kay Tatay po na nagaantabay po ngunyan. Kay Uncle Landon Milyabas po. Sa ko imam pong pag-iriba sa HR department, si Sir Harry, Ma'am Jen, Ma'am Lady, Ma'am Jack, Ma'am Angie, Ma'am Rich, Sir Mond, Sir Chess, Sir Jeff, Sir Bert, and then ito mention po, muyahon po kay anindang nadadang ang sa indang pangaran po. Oh, lalo pag nadadamog ang boses mo. All headed po by Ma'am Oo. Franz po. Maganda ang boses ni Christy Jun, ano? Pwede pang radyo. Sa sunod po, regular. Digdi ka na mag-apply. Pirata may ka sa West. Anyway, As in, sige. ma'am po, sa pag-iriba ko man po dyan sa recruitment hub po, si Sir Nel, Ma'am Sheila, as in si Ma'am Gracial po. Aha. And sa gabos man po na nagpapabati na, diba di ko po nabanggit, udok sa buot pong shoutout po sa inyo. Yeah, shout out. Ano? Di isabay ito ng kumustahon sa mga taga-antabay naman dyan sa Santa Florentina daw. Santa Florentina, Rosin, Putse, Arevalo, Madronio, Ardales, Maraya. Yan. Diyan sa Santa Florentina, diyan ini sa Taysan, sa may boundary kan Humapon and Taysan, nakantabay man sinda. Okay, sige. Si Janter Guevara. Janter, kumusta? Good morning. Okay lang po ako, Sir Al. So, pwede man po ako magbate. Oh, pwede. Pwede. Sige, bumati ka. Big bate ko po siyan. So, Family Guevara po siyan sa Tiwi. And so, Team Lidong and Team MIP po. Sina Ma'am Melrose, Ma'am Ruby, Ma'am Ann, Ma'am Mags, Ate Shi, and si Betty. Sa MIP naman po, binabati ko po si Ma'am MJ, si MJ. Sir Tan, Aha. si Sir Jonathan, Tahulun kaya, sir? Dapat nilista mo. Dapat pala nilista ko na. Aha. So, basta aram na po nindito kung sisay po ka mo. Alam na ng Diyos. Sino kayo? Tapos service driver mi kanina, si Kuya Press, tsaka si Sir Molina. So, Ayan. Okay. good morning po sa inyo. Sa mga di nabanggit, pasensya na. Di nakalista. Anyway, aram ko mga magayon na bareta, tabi ali sa Sunwest, si Miss Christy. Ano ang good news na dyan from Sunwest? Salamat po, Sir Al. So, ngunyan po, uni po ang handog niya mong trabaho. Ugwa po kitang mga bakanteng posisyon. Loy-loy sana, loy-loy Ang lang. mga Sige. minasunod. Sige, loy-loy lang. Sige. Okay pa, sir. Sige po. So, under office staff po, ugwa po kitang accounting staff, audit staff, as in supply staff po. Ang qualifications po kaini, iyo po ang any business-related courses, preferably po Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management po, as in man po BS in Accountancy. Nag-accept man po kami, fresh graduate with or without working experience, pwede po ito sa muya po. And for graduates man po kang BS in Architecture, Industrial Design, Civil Technology, Mechanical Technology, or any related courses po, kamo po ang tigahanap mi para sa position na AutoCAD Operator or Draftsman, Laboratory Aid, asin man po Drilling Machine Operator. And still po, ongoing po kami kipag-hire kang mga service driver with professional driver's license po and preferably po with driving experiences po, syempre. And for site-based naman po, ugwa po kitang timekeeper, checker, warehouseman. Qualifications po kay ni any 4 years course po, willing to be trained and willing to be relocated po. Ugwa man po kitang common and skilled labor para po inisagabos na elementary or high school graduate na ang edad po 18 anyos pataas, lalong-lalo na po dyan sa Kamsur area, ugwa po kitang projects po dyan, or kung sa man po na lugar na ugwa po kitang arani na katarad po ngayong lugar na ugwa pong projects, pwede po sinaduman sir mag-walk-in, magpasa lang po kan sa indang biodata or resume, hanapon lang po ang assigned na engineer or timekeeper para man po day na po sindamag digdi pa sa Legazpi kung sakaling halawig po. As in man po, may bakanting position din po kita para sa foreman, preferably po with experience in horizontal projects po, such as road and bridge construction po. And syempre po, willing to be relocated din po. Sa mga interesado po, nais po mag-submitter kan sa indang applications, pwede po kamo mag-submit sa samuyang email ad po, scdc.jobhiring@gmail.com
or mag-walk-in sa Samuyang Opisina located dyan sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Satellite Office po, Diversion Road, Bugtong, Legazpi City, o sa Recruitment Hub ta po sa Embarcadero de Legazpi po, sa ground floor po ini. Dakulon silang pwedeng dumanan. Yes po, sir. Opo. Ayan, okay. And then, kung may kahaputan man po o klarifikasyon, mag-upload lamang po or mag-text sa numerong 0938-890-0585. Sa Giraray po, 0938-890-0585. Ayan, dakulo na nabanggit na mga posisyon, ano, si Miss Christy, depende na sa indo, kung ano ang gusto nindo applyan. Okay, si Jander. So, i-add ko din po, sir, yung naghahanap din po kami sa department po ng fuel operation na mga position sa fuel tank personnel and sa fuel monitoring helper. Sa fuel tanker personnel po, ang qualification ta po is at least college graduate with or without experience, honest, hardworking, and fast learner. For the fuel monitoring helper po, at least senior high graduate with or without experience, honest, hardworking with initiative and problem-solving skills, and sa special skills po, multitasking skills and adaptability. And sa Finance Department naman po, nag-aanap po kami king accounting staff, college graduate with management or accounting subject. Fresh graduate is welcome. Computer skills, keen on details and sharp memory. Skills, special skills, organized, team player, time management, and can work under pressure. And sa Compliance and GPS Department naman po, naghahanap man po kami king compliance staff and GPS monitoring staff. So, sa qualification po for compliance staff, college graduate, at least 1 year working experience with pleasing personality with high public relation and good in oral and written communication. Sa GPS monitoring po, ang qualification po is preferably bachelor's degree in IT or any related field. And sa operations department naman po, nag-aanap po kita king mga operators sa backhoe, bulldozer, payloader, road roller, grader, forklift, and crane. So, sa qualification po, maski po at least high school graduate. At least high school graduate. And Kasi may interesado naman sa backhoe operator na nakiuron sa kuya. At least high school graduate. At least high school graduate po, pero mas preferred po kung may NC2. NC2, So, sa mga gusto man po na mag-apply, sa mga wala pong work experience po sa pag-operate king backhoe, nagtataw man po kami king libreng pa-training. Ayun, ang training. Pirang months yan training? Sa training po, sir, range po siya is 3 months po. 3 months? 3 months. With allowance? With allowance po. Ayun. And sa sa truck driver po, naghahanap din po kami, at least high school graduate, preferably meron pong NC2 and with the restriction code of 123. Ay, paano kung ang license niya, halimbawa, backhoe operator ang big-applyan, kung ang license niya 1 or 2, ma-re-apply sa ano? Para magdagdag ng code, ano? Opo. Ayun, okay. Ano ang required sa backhoe operator? Actually po, dapat po is 1, 2, and 3. 1, 3, ayun, okay. Anyway, masasabutan na lang ninda pag yaon na nagka-training na ano. Yes, po. Okay, so kadakol na mga bakante talaga, ano? Grabe ang hiring nindo sa Sunwest mo niyan. Gulpi ang project, ano? Ha? Oo. I-add ko man po. Sige. So gabos po na willing po na pwede po sinda magpasa po sa email address me, sunwestresources.recruitment@gmail.com. And pwede din po sila mag-walk-in sa Bugtong, Legazpi City sa Gate 3 po. And sa Lidong, Santo Domingo, Albay. And meron rin po kaming recruitment hub sa Embarcadero de Legazpi. And for more queries po, pwede nyo din po i-contact ang contact number mi po na 0918-735-4005. Ayun, okay. So, talagang dakulang pakinabang tabi ni sa mga kababayan sa mga ding trabaho diyan, ang importante desidido. Willingness man sa importante. Magpasiri lang tabi kamo naman sa nabanggit ni na Christy at saka Janter na mga pwede na dumanan sa Bugtong, sa Lidong or digdi sa Embarcadero.
dahil mang kirason na ano ini madipisilan kita basta desidido talaga ano. Okay, any more. Baka may nalingawan ka mo. Wala na. Okay na. Baka sa mga may naramdaman nga na bati yun. Anyway, thank you so much sa pagbisita, Miss Christy at saka si Jander, ano. Always welcome digdi sa programa kada Bicol, ano, kada Sabado. Sige, okay. Abante kita sa programa. Pwede ka mo magkuhan habang nagkatarama ko digdi, pwede ka mo mag-document sa likod ko. Pwede man digdi. Makisuyo na lang kay ano kay mapapicture tabi Tricia. Ta kuan maninda yan. Souvenir maninda sa pagbisita digdi sa DCGB. Mientras kita tabi padagos digdi sa programa. Alas 9:12 na. Diretso na kita, John? Diretso? Oo. Ha? Ano, may babasahon kita? Okay. Ma-break muna kita para makapicture man sa likod ko. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Unilab. Alagang Unilab yan. Revicon. Ilabas ang multilakas. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. First time magnamit ng Red Horse Dre. First time masiramon, urong-urong grabe. First time, enotong namit, iwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Pagbibili ng gamot, yung kilala mo na at kilala ka. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Lahati ng luluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya ano mang lutuin, magic. Ako Bicol, isa kuyang tatara. Sige, abante kita digdi sa programa. May mga text man digdi kitang na-receive. Alay kay 6102. Sabi niya digdi, ano kaya ang plano ka na Bicol sa barangay and SK election? Atindi man yung text ni John. Igapot kita kung ano ang plano ka na Bicol sa barangay and SK election. Sa totoo lang, dahil ko tabi aram. Sa totoo lang, dahil ko tabi aram kon ano ang plano ka na Bicol. Dahil ko pa man iyan ay hapot. Ano pa inapot ko sa bago kay kung pido adi. Dahil ko tabi aram kon ano ang plano. Basta ang aram ko, na Bicol John, sige sa nabagaan tabang sa mga barangay. Yan baga so
perminindang pigigibo. Siring ka nabanggit ka sa bago ni Kong Pido, sa mga tupad, so ayuda sa iba-ibang sectors, mga estudyante, mga senior citizens, mga paraoma, panasira, kabusian, tabi. Tagasigi sa nabaga mga project ninda, dyan sa mga barangay, lalo ining patubig, ining patubig na apresyar kong maray June. Dakula o natabang talaga ini sa mga tao, ining patubig, kung minsan, may mga madangog kang komentaryo laban sa project na ko Bicol. Pero ako dyan, personally, dahil man ako kinahiling na diferensya. Nakakatabang baga? Basta nakakatabang sa barangay, marayan. Ano raw sa mga project na dahil man nakakatabang. Yung mga dyan, ano na ang plano sa barangay? Dahil ko tabi talaga aram. Pero, sa mga oral istorya kaya John, malalayan na mga espekulasyon. Si Kuyan nga ni, kung narondoman nindo, si Kuan Baga, si Congressman Joey Salceda, kan saro mananggad, nagtaram sa interview, naman kayo dito sa Rapu-Rapu. Taday man ako nakaiba duman sa Rapu-Rapu. Pero so, nakuha atang informasyon, sa interview naman kay Congressman Joey Salceda, ang pig-endorso niyang magkandidato John magsalida sa iya as regular congressman digda sa 2nd District, si Congressman Saldico. Siguro nailing man ni kung Joey an talagang naitatabang kan ako Bicol, lalo ni Congressman Saldico. Makusa na nga ni 2nd District, kundi Bicol-wide, napigigibo yan. Kaya, pig-endorso. Kundi, may kaso sarong aldaw John, sagkod kasod sama nito, may mga espekulasyon na naman na nagluluwas John. Ini bagong development din kaiba-iba ni Congressman Saldico. Sutugang niya John, si former Congressman Christopher Co. Kaiba naman sa groundbreaking kan na NBI. So NBI baga dyan sa Rawis. So planong itugdok dyan na opisina kan regional office kan NBI. Kaiba si former Congressman Christopher Co. Ni hermano niya. Pero makaduda. Pag abot naman sama nito John, digdi sa Rawis, orang pala si Kong Salde digdi sa Rawis sa NBI Yaon ba ya siya? Pero negatibo, wala man pala kan sarong aldaw sa groundbreaking. Si Kong Salde nahiling naman sama nito kasudma. Pero kay Riba John, si former Congressman Christopher Co. Yan, manlaylayan naman mga spekulasyon John. Baka nga si former Congressman Christopher Co. ang padalaganon na Congressman regular kan 2nd District. Si Congressman Saldico nga sabi kan iba, alangan man ngayang may saro pagarong term, may saro pang term sa party list kanako Bicol. Saka nasa pwesto baga, nasa kusina ngunyan si Congressman Saldico. Alangan man ngayang isakripisyo sa pang term. Kaya pati ako napaisip man lugod yun. So mga isip ka diba, pati lugod ako napaisip man. Ano man ang gadaw niya ako ang mga masunod na plano ade. Yan mga spekulasyon man sana. Ako kasud ba gusto ko ihapot kundi nag-alang-alang man akong ihapot atabon pa man baga 2025 pan eleksyon. Kundi na-trigger lang so isip ko kaining text anongod sa ano na ang plano ka na ko Bicol sa barangay in this election. Ano mo, konektado na yan John. Siyempre na ko Bicol pwedeng mag-field man ang mga
barangay officials ngunya na maabot na Oktubre ta. Magiging katabang maninda yan pag-abot kan 2025. Pero sa kuya, personal yon. Di manggid kimaraot kung sisay dyan sa magtugang nako ang magkandidato. Inot na inot, qualified. Ha? Ikadua, dakulao naman ang naitatabang kan pamilya ko. Ako dyan, aloy naman digdi talaga sa Ligaspe. Rumdumunon ko an agi-agi kan pamilya ko. Ha? Nabanggit nga ni so DPWH Yusek Roberto Bernardo dyan sa bisita dyan sa groundbreaking kan NBI office sa Rawis. Sabi ni Yusek Roberto Bernardo, ito anya si Congressman Saldico, kahit wala siya rito ngayon, ay sikat talaga ito. Panahon ni FBR noon, nakilala siya. Ha? Totoo ini John. Rumdumong ko na ini, nagsikat talaga sa pamilya ko. Panahon ka to ni Ramos, ha? Si former defuntong Presidente Fidel Ramos. Ha? Rumdumong ko na ito John. 1990s, nasa radyo na ako kayo. Suminikat yan ta. So, ama ka ni Nasaldi, si Chudil Pina ko, mabuton man ito, so makusugon ka to kay Ramos. Dumanagpoon, suminikat ang pamilya ko. Sabi nga ni Yusek Bernardo, yan nga FBR time, sumikat na yan si Saldi. Irap time, Wither yan si Saldi. Wither. Tama ba ka? Wither. Sikat lang ka to si Wither ni Erap. Si Erap. Alam nyo, nanalo ako kasi Wither lang yan eh. Si Erap. Tapos, GMA time, kan panahon ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, so Wither, kan panahon na ERAP, sabi ni Yusek Bernardo, GMA time, hindi lang wither, bagyo na. Laging bagyo. Si Saldico, bago ba si kato congressman, GMA time mananggad, trumdumong ko na John, inibagang boulevard na yan. Ayan na boulevard na yan, napuunan iyan, panahon ni GMA. Itiniwala ka to kay Saldi, so pag-develop kaya na boulevard. Kaya, rumdumon ko na talaga yan. GMA time, so wither, naging bagyo sa pamilya ko. Sabi ni Yusek Bernardo, Noy time ngaya, panahon ni Presidente Noy, si Kong Saldi, naging ano siya, garibaga, floating man siya duman. Di masyado naging dukot kay Noy ka to si Nasaldi. Pero sa mga senador baga ka to, padabao na yan si Saldico. Iyo yan an si Congressman, iyo yan an para tarawanan kan mga projects na pig-implement digdi sa Bicol Region. Dangan, nagdiretso na sa Duterte administration. Kan Duterte administration baga, diretso mangyari sa mga project na pigiribo kayan kan pamilya ko. Ngunyan John, sinuwerte, ngunyan na panahon ni Presidente Bongbong Marcos, bakulang wither, bakulang bagyo, yao na sa kusina. Yao na sa kusina si Congressman Saldico. Imagine mo siya naging chairman kan Committee on Appropriation. Pagabato na di. Imagine mo, chairman ka kan Committee on Appropriation. Yaon sa imong kwarta. I-combine pa si Congressman Joey Salceda na yun, chairman kan Committee on Ways and Means. Sabi nga ni Congressman Joey Salceda, ako ang tagahanap ng pera, si Saldi ang tagagastos. So, bigla taramta inita. Ano man dyan ang diferensya? Ano man ang diferensya kung sisay sa magtugang nako? Ang kumandidatong regular congressman digdi sa 2nd District, kasalida ni Kong Joey. Inot na inot, kapable.
Ikadua, dakol na naginibo. Ha? Dakol pang gigibuhon. O, may ano man maraot kaan. Ha? Kung di ani ba? Kung ano mga espekulasyon para sa na ano ini, raoton man ang pangaran kan pamilya ko. Di ba para sa kuya personal yon, ha? Bago sa pag-umaw. Talagang ang pamilya ko dapat man talagang tabangan kan mga tao para lalong mag-asenso. Bako sa nadigdi sa Albay, kundi ang Bicol Region. Dakulaon na bagay tabi. Dakulaon na bagay kon yaon ang pamilyang ini sa pagserbisyo sa gobyerno. Ayo, may mga habol pang text tabi. Tama, paaram na kita. Primong Al. Mga yonon, mga tugtog mong magurabayli ako kan mga ako. Manbaga kuya Al. Ano ini? Dili ko nasabutan. Maluyan ang kuwang ko dyan. Maluyan ang bistako. Kaya po ako maganti para. Sarnayoton dyan uro-restar naman pagiling ko. Nasa edad na talaga dyan na Primong Al, magayonon ang mga tugtog. Nagumurabayli ako manbaga Al. Kaya ako kapitan, taso, honorarium ko, pigtatao ko man sana sa mga tao. At least, pigtatabang ko sa mga tao, sa barangay, maski ba ko, gabos, may maitaw ako, primo ayo. Siguro si Kapitana Yuli kini. Na-delete so ngaran mo tabi, Kapitana. Prima, Anyway, si Kapitana Yuli ki. Di man ako masabi kan primahon kong ini. Talagang puro man sa naserbisyo. Tano pa man, yao naman ang biyaya kan mala Diyos. Kay Kapitana Yulike. Kaya ang pigigibo ni Kapitana, puro naman sa naserbisyo. Ano pa man ang hanapon sa buhay? Yao nagabos. Yao ng biyaya kan Diyos. Kaya parehas kan ako Bicol baga. Ang pamilya ko aros ano pa man ang hanapon. Kaya serbisyo na sana. Anyway, tabi, yan ang mga istorya digdi sa programa. Baka may nalingawan pa kita, Basta sa kuya lang, personal opinion ko ini, Personal opinion ko ini na ano man ang maraot. Kung sisay man sa magtugang na yan, ang magkandidato, so be it, talagang dakula man ay may tatabang kaan. Sa mga maabot, pangunyan nga dakula na yung natatabang. Ano pa daw sa mga masunod, Anyway, so yan ang sa tuya digding mga informasyon na ipaabot sa Indo. Giraray tabi baka next week mag-promote na kita kan na karantahan. Taan sabi ni Ate Sally, after Holy Week yata, mapuunaan sa tuyang karantahan giraray, Dalawang kategorya yan, may 18 to 40 years old. O may 41 to kumpirang edad, basta kaya pa magkanta. Sige tabi, maparam na kita para sa masunod na programa. Si News Manager Mardila. Giraray, sa pangarang mga pag-iriba. Ako po ang sa indong amigo sa radyo, Al Armario. Thank you and mabalos po sa Indo Gabos. Bicolano kita, Bicolano kita.